mga turo mo ng Panginoon na ihahayag sa oras nito. Bless each one of us here, O God, and puspusin mo kami lahat ng iyong banal na espiritu at mangusap ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hide me in the shadow of your wings, O Lord, and let your glory shine only in the life of your servant, Father God. Maraming salamat, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Okay, wag mo na buksan po, Ate Tim. Thank you. Hallelujah. So, sino po updated sa atin ngayon sa news, di ba? Very, ngayon, maingay ngayon yung word na corrupt, di ba? Kaya, in my spirit, God is talking to me about the word corrupt. Kaya, yung puso ng mga Pilipino talaga, hindi naman yun bago, pero talagang, as in, ngayon, parang umingay talaga siya, kaya tayo nakakalungkot, nakakaiyak. Alam niyo po yung nangyayari sa atin, di ba? Kasi nga, ang daming mga hindi magandang nangyayari, minsan may mga buhay na nawawala dahil sa mga negligence ng ginagawa ng ating mga leader, di ba po? Dahil nga sa spirit of corruption. Amen. But then, hindi ko naman siya minamagnify yung corruption, yung negativity. Ang gusto lang pahayag sa atin ng Panginoon na i-remind tayong lahat na this world is already been wicked. So, ano pong gagawin natin? Di ba, sa pangyayaring ito, hindi na rin bago sa Old Testament. At saka isa pa pala, hindi ko naman nilalahat sa nangyayari ngayon, yung mga servant sa ating bansa na corrupt. Mayroon naman lumalabas at saka mayroon namang mabubuting puso. Amen? So, let us pray for our nation na maging maayos. Amen? So, ang pamagat po ng ating katuruan ngayon is about as it was in the days of Noah. So, kaya, ang mga puso ng mga taong ito na iniisip natin na nangungurakot, yung nangunguha ng mga kaba ng bayan, talagang their heart is very selfish. They have a heart of greedy. You know, talagang may puso talaga. They are living in a sinful way. Kasi alam na nila kung gaano kahirap ang ibang mga Pilipino, pero nagagawa pa rin nila yun. Amen? Hallelujah. But by the grace of God, every sin of these people will not be kept forever. Amen? It will eventually expose in the right time. Amen. Time, sabi nga nila, time is the truth teller. Amen? So, magpapakasasaman sila sa kaba ng bayan, magpakasayaman sila sa bawat luho, or dahil nagagawa nila, dahil sa luho na yon, nagagawa nila lahat ng gusto nila at nakukuha nila lahat ng gusto nila sa maling paraan. But that is just a temporary. Amen? God will make a way to expose their sinful way of living. They will eventually die. They will die, die yung ginagawa nila. They will be put to shame in the end. They will be judged and the Lord will punish them for their act. Sabi nga sa Galatians 6:8, diba? Sabi dito, Galatians 6:8. Ano mo lang po? Next po. Thank you. Hindi po dyan Pastor Ate, na mayroon na po nakalagay. Thank you. Isa pa po. 6:8, yan po. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Amen? Ibig sabihin lang doon, what you reap, what you sow, you reap.
Amen? Hallelujah. So they don't know the curse is already there. Habang ginagawa nila ang kanilang mga ginagawang mali. Amen? Kaya sa pangyayaring ito, hindi na rin bago at bilang mga Kristiyano, alam na natin ang ating mga Biblia na may ganitong pangyayari na sa panahon ni Noah. Hindi lang ni Noah, marami po, di ba? But then, sa oras na to, ang ninayag sa akin ni Lord is about the life of Noah. So basahin natin sa Matthew 24, balik po tayo. Matthew 24, 37 to 39. Sabi po ni Jesus dito, sabi niya, as it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. Tagalog po tayo. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Basahin po natin sa Genesis 6:5-8. Sabi dito, the Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth, and that every inclination of the thought of the human heart was only evil all the time. The Lord regretted that he had made human beings on earth, and his heart was deeply troubled. So the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, and the creatures that move along the ground, for I regret that I have made them. But Noah found favor, or found grace in the eyes of the Lord. Amen. Even in the days of Noah, the Lord warned already the people. And also sa Genesis 6 ulit po ate, mayroon basahin po natin, continue natin. Wala pa. Okay. Ayan na lang. So, lahat tayo familiar sa story ng buhay ni Noe. He is a chosen man of God na natasan para gumawa ng arko, malaking barko. Siya ay pinili ng Diyos sa kanyang panahon na maligtas sa paparating na bagyo. At baha sa kadahilan ng halos ma-wipe out na ang lahat ng nilikha ng Diyos dito sa mundo during the days of Noah. So just as of nowadays, Noah's world is nangyayari din. Sabi sa Genesis 6:11 to, meron po yata. Okay, ano? Wala. Okay, basahin na lang natin sa Bible. Hindi ko nalagay. Genesis 6 verse 11 to 12. Sabi po dito sa salita ng Panginoon, now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. God saw how corrupt the earth had become, for all the people on earth had corrupted their ways. So God said to Noah, I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth. Amen? Hallelujah. At sabi din po doon, balikan natin sa Genesis 6:5-8, sabi dito, lahat ng iniisip ng tao ay puro wickedness. Kaya, at ang Panginoon, He regretted na ginawa niya ang at nilikha niya ang mga tao. Dahil po yun, di ba, kung basahin natin, mag-akyat tayo ng basa din sa Genesis 6, dahil nga po, sa kadahilanan, ang Nephilim,
o ang mga giants ay nakipagsiping sa mga anak ng tao. Ang Nephilim po is a product of union ng isang supernatural being at saka human being. Naintindihan po ba natin? Yung mga angels na binagsak ng Panginoon dito sa lupa. Nakipagsiping sila. Nakita nila na magaganda ang, sabi dito, the sons of God saw that the daughters of humans were beautiful and they married any of them they choose. Then the Lord said, my spirit will not contend with humans forever, for they are mortals. Their days will be 120 years. So, yun nga, di ba? Yun ang product ng union ng supernatural being at saka human being. Kaya may mga giants. Nephilim is a giants. Kakaiba sila mga nilalang. Amen? The Bible is very interesting kung gusto niyo po gusto po nating mag-aral. Amen? So, lahat ng naiisip at nasa puso ng mga tao that time is very wicked. Lahat ng pag-iisip nila. Amen? Amen. Kaya, God looked on the earth and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted their way upon the earth. His grace, God commissioned Noah to build an ark to preserve himself and his family from the coming judgment by the water. Because, di ba nga, Noah found favor or found grace in the eyes of the Lord. He is the only righteous man in that time na nag-o-obey at na nag-o-obey sa Panginoon. Amen? So, kaya as the earth population exploded in number, kaya dumadami din yung kasamaan. Nagiging masama. Pasama. Sorry, Bisaya po ako. Hallelujah. So, sa Hebrews 11:7, kaya ang Diyos mahabagin pa rin. Sabi nga sa Bible, it took almost 100 years for Noah to build an ark. So, ibig sabihin, God give these people na wipe out to repent. But then, hindi nila ginagawa yun. Abakin po natin, almost 100 years, 55, sabi nila 55 to 75 years. So, ang tagal niyang na-build yung ganung kalaking arko. And then, Noah is also teaching the righteousness of God. Sabi dito sa Hebrews 11, by faith, Tagalog po tayo. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito ay nahatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. So sabi nga sa Bible, blessed are those who believe even though they do not see. Ganito pong ginawa ni Noe. Talagang kahit hindi niya nakikita, hindi niya magkita sa akto, pero talagang nanampalataya siya sa Panginoon. At nag-obey talaga siya sa Panginoon. Amen? Kaya kahit ganun, kung basahin natin buong chapter na yon, tinatawanan pa siya ng mga taong yun. Bakit parang baliw na siya, ganun, na bakit niya ginagawa iyon. Amen? But then Noe kept building up that ark. Amen? So God is still merciful. He gave them a chance to repent, to turn back away from their sins. Sabi nga sa 1 Peter 3:19 to 20, sabi sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila ang yung mga espiritu na yung mga wicked, di ba? Wicked. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe. Habang ginagawa nito ang daong, doon ay ilang tao, 8 lamang ang nakiligtas sa tao. Yun ang family ni Noe lamang.
Kaya sa first, yan na ba lahat? So it was Jesus himself. Amen? Yung kasama ni Noe na nagtuturo in the Spirit. He preached to those who were disobedient long ago when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built. Kaya nga sabi, di ba, tayo daw nag-aantay sa Panginoon. Hindi po. Ang Panginoon ang nag-aantay sa atin. Amen? For His second coming. So we take this to mean that when Noah, with the Spirit of Jesus, preached righteousness, he did so by the power of the Spirit of Christ. That is, it was the message of Christ delivered in the power of Christ. Kaya ang Panginoon, dati pa, nandyan na siya. Alam na niya nangyayari. The ungodly men of Noah's day had a chance to repent and be saved as Christ preached to them spiritually through Noah. Unfortunately, they rebelled against the truth, refused the ark, and drowned in the flood. Amen. Nakakalungkot. So, in addition to Noah's proclamation to unbelieving world of his days was his wordless preaching. So kaya every hammer, every pako na inaano niya doon, every lahat ng pag-aayos niya doon, nagko-call ng repentance sa mga tao, but then talagang ini-ignore nila ang pagtawag at ang mga katuruan na gusto sana sila din ng Panginoon na mailigtas. But then still they ignore them. Ganon din po ang nangyayari ngayon sa kapanahunan natin. Amen? Di ba nga, yung iba, may mga, dati kasi nung hindi pa ako Kristiyano, may umaakyat sa mga, di ba, bus. Tapos tinatawanan natin sila, ba naman yan, nangihingi na naman ng pera. Yung nga iniisip lagi natin. May mga nagagawang ganyan, pero mayroon talagang, malinis din talagang puso at intensyon na maghayag ng salita ng Diyos. Amen? Katulad ni Noah, ganun din. Tinatawanan din po siya that time. So Jesus called out the fact that Noah's contemporaries ignored the message that would have saved them. Amen? But thank God for us today, dito tayo nakaupo na nakikinig at nag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen. So at the same time, the Lord warned us of making the same mistake. Just as it was in the days of Noah, so also will it be in the days of the Son of Man. People were eating, natakot, sabi din niya ni Luke 17:26-27. Ang pagparito ng anak ng tao ay natutulad sa kapanahunan ni Noe. Ang mga tao nooy nagsisikain, nagsisiinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Amen. So Jesus said that the world will be much the same before He returns to set up His earthly kingdom. Pag dumating pala ang Panginoon, magiging mas maganda ang image, yung makikita natin sa mundo. Kasi that time, napakaganda talaga di ba? But sige nga po, basahin natin sa Matthew 25:31, sabi ni Jesus. Bakit po? Matthew 25. Wala. Sige, basahin ko lang dito. 25:31. It's Matthew. It takes time. Matthew 25:31-33. 25:31-33. Sabi, when the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, He will sit on His glorious throne. All the nations
will be gathered before him, and he will separate the people from one another as shepherd. Andyan po ate, na nakita ko. Please. Sorry. May Tagalog kasi dyan, kaya maganda ta sa Tagalog po. Wala. Hindi ko na-save. So, ito. He will separate. Sabi ni Jesus dito, He will separate the shepherd and the sheep and the goats. Amen? So, He warned us to be ready because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Sa 2 Timothy din, sabi dito, but mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous. Ayan po. Yung kanina po. Ayun pala yung sabi ko, yun ang pag-awa ko. Yung Matthew pala, hindi ko nalagyan ng verse lang. Sa 11 slide. Bakit po isa? Yun. Ito pala, hindi ko nalagyan ng verse lang. Sabi, sa malalahating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kalwalatian. Tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin, tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Ang tupa, ibig sabihin, yan ay ang kanya. Amen? Ang kambing, yun ay ang maiiwan. Amen? Kaya saan po tayo doon? Kaya sabi nga ng Panginoon, do not be lukewarm. Kasi talagang isusuka tayo ng Panginoon. Amen? Kasi tingnan nyo po ang tsura ng tupa at saka ng kambing, parehas lang. But then, God knows kung sino talaga ang nasa Kanya. Amen? So, that's why in the last day, malalaman natin kung sino po ang tupa at ang kambing. Amen? Kaya wala pong naitatago sa Panginoon. Amen. Hayag po ang lahat sa Panginoon. So, it gives us a clear picture of the state of the world before Jesus comes, and most likely also describes the world in the days of Noah. Yun nga. The heart of the people is very wicked. It is becoming increasingly obvious that to understand that the world was like in the days of Noah. That the world today is like the days of Noah. Kahit na mag-stroll lang tayo na sa ating mga FB, nakikita natin yun, di ba? Kung may mga patayan, may mga nakawa, may mga ganun, di ba? It's very common now. Nangyayari na. So what should Christian do in the last days? Thank you. Kaya sabi dito, sa 1 Corinthians 6:17 to 18, sabi dito, salita ng Panginoon. Kaya lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Iwasan ninyo ang anumang marumi at tanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging mga anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Continue po natin sa 1 Corinthians 7:1. Mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito, alisin natin ng ating sarili ang lahat na nakapagpaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Amen? So in the last day, Christians, tayo mga Kristiyano, should focus on a lifestyle of holiness, love, faithfulness, and characterized by living in God's Word and by the Holy Spirit.
So practicing active love and service to other people, being watchful against deceptions, praying for God's kingdom to come, and anticipating Christ's return with boldness and joy. The ultimate goal is spiritual readiness. Tayo maging handa for the return of Jesus rather than physical survival. Huwag tayong tumingin sa nakikita lang natin. So fix our eyes to what is unseen, for what is seen is temporary, and for what is unseen is eternal. Amen? So, anong gagawin natin? So, what should Christian do in the last days? Live in God's Word and the Holy Spirit. Know the truth. Then, sa John 8:32, then you will know the truth, and the truth will set you free. Diyan po natin makikita yan sa salita ng Panginoon pag nagbabasa po tayo. Abide in the Spirit. Develop in faith. Develop faith. Sige po, another slide po. Practice love and service. Show unconditional love. Share the gospel. Tulad ng ginagawa natin tuwing hapon. Do good. Be watchful and alert. Isa lang sa share the gospel. Once we become a Christian, we are also called to share the gospel. Hindi yung tayo lang follower, lagi nating narinig, follower lang kami. Hindi po, we are also called to share the gospel. Amen. So do good, be watchful and alert, guard against deception, pray for wisdom, avoid worldliness, anticipate Christ's return, and embrace hope. Amen. How do we not let the evil influence in this world corrupt us? Another slide po. Thank you. So how do we not let evil influence us in this world to corrupt us? Mali yung sorry. So number 1 po is resist. So you resist the devil. Sabi sa James 4:7, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Another one po. So, ito. Another one po is refuse. Huwag po nating tanggapin. Refuse to be drawn into it. Sabi, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. So be mindful of the influence around us and surround ourselves with people who build our spirit and push us closer to God rather than draining us. Amen? Kasi pag mga taong kasama natin, kung nilift up tayo spiritual, mataas din ang pananampalataya natin. Pero pag kasama natin yung mga galing sa labas, talagang yung gutom natin is panglabas din. At madadrain lang tayo. Amen? Kasi walang katapusan ang kagustuhan ng laman. Pero yung pangangailangan natin, talagang tinutugon niya ng ating Panginoon. Amen? So, overcome evil with goodness. Amen? Sabi dito sa, hindi ko nung nalagay yata, yung sa 1 Corinthians 5:15-33, do not be misled. Bad company corrupts good character. Amen? So, these proverbs highlights the danger of negative influence by other people and need to be intentional about the people you choose to have in your life. Amen? So, kailangan magkaroon tayo ng be discerned in our relationships. So, choose wisely sa mga taong nilalapitan po natin. So, guard our heart and mindset by surrounding ourselves with people who uplift us spiritually and challenge our spiritual growth and draw us closer to God. So, recognize negative influence. Be aware the wrong influence can sadly shift your direction. So, it's essential to be selective about those who allow into your space. Sabi nga kung anong inaalaw natin sa sarili natin,
yun din ang yung power lumalakas na lumalakas. Amen? Kaya sabi may dalawang may narinig ako na story na yung isang ano ba ang hindi ko maano yung may isang gustong pakainin. Ano ba yung lion or ang sheep? Pero ang ganda po siya. Kung sino ang ibubusugin mo, siya, di ba siya yan mag-grow. Pero kapag gutumin mo ng gutumin, yung mamamatay. Amen? So, we need to be careful ng pinapasok natin sa ating mga sarili. Amen? So, again, another one is renounce. Renounce your past association with it. Kung alam natin nung dati pa tayo mga Kristiyano, alam natin kung ano yung mga maling nagagawa natin, nire-reveal ng Holy Spirit. Kaya we need to renounce it para hindi na siya manatili pa sa ating buhay. Sabi dito sa Ephesians 4:22-23, you were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds. And sa 2 Peter 1:4, sabi dito, through this, He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. Amen. So, renounce, ibig sabihin, kailangan mo yung i-declare talaga. Amen? Kaya may mga pangyayari talaga sa buhay natin in the past na hindi natin talagang alam natin hindi nakakalugod sa Panginoon, we have to renounce it. Amen? It is a part of deliverance also. Another one is repent. Repent by changing your mind and heart aligned with God's way. We need to turn around 180 degree sa ating mga ginagawang mali ng mga hindi pa tayo ganap na Kristiyano. Amen? Sabi dito sa Ezekiel 33 verse 1, say to them, as surely as I live, declares the sovereign Lord, I take no pleasure in the death of the wicked, but rather that they turn from their ways and live. Turn from your evil ways. Why will you die, people of Israel? Sabi sa Acts 2:40, with many other words he warned them, and he pleaded with them, save yourself from this corrupt generation. Amen. We need to repent. Every Christian should have a repentant heart. Amen. Kasi this world is evil. Di natin namamalayan minsan sa ating mga sarili. We are nai-influence na pala tayo ng mga gawa ng kaaway. He is just around us. Sabi nga, the devil is like a prowling lion waiting someone to devour. So, we need to be careful. Amen. Sabi sa salita ng Panginoon sa Ephesians 4 pala, and do not give the devil a foothold. Nasa sa atin po rin yan. We need to be aware. Amen? Andyan lang ang salita ng Panginoon. Marami tayo ng resources ngayon. Napaka-easy na mga access ngayon how to improve our spiritual life. Kesa naman sa social media lang tayo, di ba? Walang magandang ginagawa po sa atin iyon. So we need to lay a firm foundation sa ating mga sarili, spiritual. Amen? Kasi tayo ang gagamitin ng Panginoon through sa buhay ng mga tao na nakapaligid sa atin, lalo-lalo na sa ating mga pamilya. Amen? Halos lahat po tayo dito, tayo po ang nauunang nakakakilala sa Panginoon. Kaya we need to stand firm and be aware of God's promises para at
At saka para ma-shield din natin ang gawa ng kaaway. Magkaroon tayo ng shield. A shield of faith. Amen? Kaya sabi sa Matthew 5:8, blessed are those who pure in heart, for they will see God. Amen? Blessed are those who pure in heart, for they will see God. Ibig sabihin, kapag hindi pure ang ating mga puso, mahirap, ang daming balakid, bakit ganito, di ba? Ako nararamdaman ko talaga yun kapag nakakaramdam ako ng, alam mo yun, sabi nga, this world is very wicked. Minsan na-influence tayo ng mga, kung ano naririnig natin, kung ano nababasa natin. Talagang, parang gusto mo siyang hanapin, but then, because of the wickedness of this world, talagang malakas din yung atak pag once na kaya hindi natin nakikita ang Diyos. Amen. Hallelujah. So let us arise and let us sing this song, Faithful Father. Kasi napaka-faithful ng ating Ama na nasa langit. Amen. Hallelujah. Let us sing this song with all our heart. Namnamin natin ang bawat salita ng lyrics na ito. Hallelujah. At purihin natin siya sa espiritu at katotohanan. This world is very wicked. Makikita natin ito sa ating puso. Very gracious unto us. We found, just like Noah, he found favor in the eyes of God. Ganun din po tayo ngayon. Kaya mapalad po tayong lahat na narito sa banal na templo ng Diyos, na kasama natin siya. The Spirit of the Lord is here. And nung kanina pa lamang yung nagkakanta tayo, na nararamdaman na natin yung kanyang presensya. Amen? Kaya, God is good. God is merciful. Kaya kailangan natin siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. Let us sing this song with all our heart. Hallelujah.
Jesus, to pay for all our sins. Hallelujah. Para kami mga tupa, Panginoon, na handang katayin, pero for all our sins na ginawa, Panginoon, for you said to your words, the wages of sin is death. But through the Lord Jesus Christ, He gave us eternal life. Maraming salamat, Ama, sa grasya na ipinagkaloob mo sa amin, sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo sa amin through Lord Jesus, as it was in the days of Noah. Lord, we found grace in your eyes. Marami kaming nagagawang mga mali, Panginoon, pero nagagawa mo kami, Panginoon, na patawarin. Bukas ang iyong mga palad na kami muling tanggapin, Panginoon. Maraming salamat, Jesus. Thank you, Father. Kaya nararapat lamang, Panginoon, na purihin ka at sambahin ka sa katotohanan, sa espiritu at katotohanan. Keep our heart pure, Father God. Help us with your Holy Spirit, Father God, na mamuhay ayon sa iyong kalooban, O Lord. Marami kaming napapagdaanan, Panginoon, sa buhay na ito. You are our strength. You give us wisdom to deal kung ano ang dinaharap namin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa kabutihan mo. Walang sapat na salita, Panginoon, para mapasalamatan ka, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa aming mga buhay. Simula nung kaming bata pa hanggang sa kasulukuyan. Maraming salamat, Ama. Patuloy mo kaming hawakan, Panginoon. Dalangin namin na no one can snatch us from the hands of God. That we will be a child of God, no longer slave to sin. Amen. Make home in our heart, oh Jesus. Purify our heart, oh Lord, through the blood of Jesus. We declare and decree. Sabi mo, Panginoon, whatever you bound in the earth will bound in heaven. Whatever you bound in heaven will bound on earth. Whatever you loose in earth will loose in heaven. Whatever you loose in heaven will loose on earth. Kaya sa oras na ito, Panginoon, let the love of Christ rest upon in our heart, Father God. Peace, joy, even though sa pagdadaanan namin, Panginoon, in our life. Hallelujah, Jesus. We need you in our life. Draw us more closer to you. We need you in this life, Lord. Habang kami nag-aantay sa muli mong pagdating, we don't know when. Ikaw lang nakakaalam, Father God. Hallelujah. Brethren, let us be aware of God's word. Let us be vigilant. Pray for one another, love one another. Hallelujah. Keep serving the one and only true God. Jesus Christ gave up His life for us. Do not take it for granted. Do not be complacent. Isusuka tayo ng Panginoon if we are lukewarm. God. Hallelujah. Surround us with the ring of fire, God, sa amin lahat, Panginoon. And do not let the evil works influence us para mapalayo kami sa iyo, Father God. Give us the discerning heart, O Lord. Discerning spirit para malaman namin, Panginoon, what is true. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pamamagitan ng mataas, sa
dakilang pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas, Panginoon Jesus. Amen and